Ito guys, magpupunla tayo guys ng pechay dito guys. Kasi ang pechay guys, ano yan, maselan yan. Maselan. At kurso na lang kung saan na pang tukain ng mga ibon. At kung tayo po ay magtatanim ng pechay sa paso, make it sure na guys na yung lupa ninyo guys ay loam. Ito, na-prepare ko na ito guys, maano na, 3 days ago na-prepare ko itong lupa. Natigang na nga ito, natuyo na ng init, pero ngayon maulan dito, ay nabasa uli. Kung mapapansin nyo guys yung lupa niya, buhaghag siya na lupa, hindi siya putik, loam soil siya. Ito guys yung resulta ng mga ano, yung guys makikita nyo, may mga buto-buto pa ng mangga yan. Kasi ito guys na lupa na ito guys, ito yung mga tinatapon lang sa kusina, mga pinagbalatan ng mga gulay, and then ilalagay mo lang sa isang container. Tapos pagka bulok na siya, tabunan mo siya ng kaunting lupa para mahalo na siya sa lupa, maging lupa na rin siya. And then gawin mo ng ano, kung wala kayong mga binibili dyan sa mga taniman, ito napaka the best guys, yung mga tinatapon natin na mga raw materials dyan sa kusina na hindi na nagagamit, na bubulok na lang, mga balat-balat na mga pinagulayan natin guys, ay napaka-epektibo yan guys na gawing lupa at taniman. Ito guys na binili ko, ano lang to, 15 pesos. Pero marami ito. Hanggang yan dyan, no? Sa katunayan, nakapagpunla na ako dito ng isang punlaan. Yung pangalawang punla ko, dahil masilan nga yung pechay guys, tinuka ng ibon. Siguro, basta sinira siya. Kaya nagpanibago akong punla. Dito ko na lang siya ilagay. Yung mga pasok ko pala guys, naka-prepare na yan. Kaya ito, saglit lang ito guys, tutubo na to. At bibili ka lang ng mga halagang 20 pesos. Isang ganito, ang dami nitong maitatanim. Yan. At sa pag ha-harvest guys ng ano, kung nag-gardening kayo, kung mag-harvest ka ng pechay, wag mo siyang bubunutin. Yan ang pinakang technique doon. Wag mong bubunutin ng pechay. Kukuha ka lang ng mga dahon ng mga magulang na, mga matitigas na pwede nang gulayin. Iwan mo yung puno, at saka mag-iwan ka ng kaunting dahon. Wag mo siyang uubusan ng dahon. And then mga ilang araw lang, 3 days lang, pwede ka na naman magulay uli. Yan ang pinakamainam. So ini-encourage ko kayo guys na mag-garden kayo guys, kahit nasa dito tayo nakatira sa city. Tayo ngayon ay nasa city pa, pero nagpaplano kami guys, at maybe itong mga susunod na taon, Lord willing, ano, tayo ay titira doon sa probinsya. Pero hindi naman natin iiwanan kasi nandito ang bahay namin guys sa city. Meron lang kami lupa doon, asikasuhin lang namin. And then syempre, dahil nandoon na tayo, makakabilo tayo doon ng pagtanim-tanim. Mas mainam doon guys, maraming libre sa probinsya. Meron kaming nakuha doon na lupa na 2 parsila, 2 lote guys. Yung isang lote is 1 hectare. So 2 hectare yon. So medyo malaki-laki na yan na pagtanim-taniman guys. So maraming libre guys sa probinsya. Unlike dito sa syudad, na ang tubig napakamahal, kuryente napakamahal kasi nga mainit ang lugar. Tapos ang lahat dito bibilhin, pati mga pangsaw mo guys sa ano, sa kusina, like kamatis, ganyan, luya,
bawang, sibuyas, lahat yan bibilihin mo. Pero kung marunong ka dito guys sa city, magtanim-tanim, kahit sa paso lang pwede na. Sa katunayan guys, mayroon ako ditong paso, siguro more or less, wala pa itong 20 pirasong paso. Nakakapamigay pa kami sa aming kapitbahay ng gulay kasi hindi namin kayang i-consume yung gulay. Magtatanim kami guys ng mustasa. O yan, hintayin ko na lang yan, mga ilang araw lang. Ano na yan guys, tutubo na yan. At siguro mga 2 weeks lilipat ko na siya sa mga paso. So ganyan lang guys, ito lang, bili lang kayo nito, matagal siya masira. May 1 taon na to sa akin, pero until now nagagamit ko pa siya. Ayan, ang dami nito, ang dami. So ganun lang guys, ipapakita ko sa inyo ang proseso ng pagtanim guys ng itong pechay. Kung mga nasa container lang o pang paso lang inyong lalagyan, ipapakita ko yan sa inyo guys kapag tumubo na. So dito ko guys inilalagay yan, no? Isinasabit ko lang dito sa sabitan, no? So ayan, no? Ayan yung iba, oh, may mga tumubo ng mga kamatis, oh, pero hindi ko yan pabubuhayin. Yan mga ganyan, mga damo lang yan, oh, pero hindi ko yan pabubuhayin, tatanggalin ko yan. Naka-prepare na yan, mataba ng lupa yan. So mga ilang araw na lang kasi papakita ko yung proseso hanggang sa tumubo, hanggang sa magulay na guys, pwede nang gulayin yung ating mga pananim. So ang channel na ito guys, kung magustuhan nyo, paki-like and share naman at paki-subscribe naman sa ating bagong channel, dahil tayo guys ay magtuturo tayo ng mga technique sa pagtatanim sa mga paso. So maraming salamat sa inyong panonood. So ayan guys, yung ating dragon fruit pala, oh, naka-harvest na kami dito guys ng yung isang bunga ay umaabot siya ng kalahating kilo. Napakalaki talaga at napakasarap ng bunga nito. Ang pula guys ng ano nito guys, ang pula ng tawag nito, ang pula ng laman nito. So, pakita ko sa inyo guys yung pinagkuhanan niya. Ayan, oh, pinagkuhanan guys, ang liit lang ng sanga pero yung bunga niya is napakalaki, dalawa, oh. Ito pa yung isa, oh. Ayan, dalawa. Tapos namunga na ito dito naman sa may kabila, ganun din, sobrang laki ng binunga nito guys. Dito guys, ito kinuha, oh, dito, oh. Ayan, oh, dito. At ayun guys, kung makikita nyo, masisipat nyo, ayun sa dulo, oh, mayroon na naman siyang bunga. So magsishare din ako guys sa inyo kung paano pabungahin yung ating dragon fruit. Although ongoing pa guys yung pagtatanim ko dito, papalaguin ko ito ng gusto. Gamit ko lang yung organic, hindi ako magagamit ng mga synthetic na fertilizer. So pasubukan natin, i-experiment natin kung epektibo ba yung paggamit ng mga organic fertilizer. So dito guys, kung libo po kayo dito, ito, oh, experiment lang namin. Ayan, tanim yan ni Mrs. Ang aking Mrs. si God's Grace Channel. Ayun, oh. Oh, ayan guys, nakita nyo guys, yan, Silly Bell Kukubiran. Ayun, oh. Ayun, oh. Marami siyang bunga. O, siguro sabi nga ng iba, pag malamig daw ang kamay mo, mamumunga. Pero wala, nasa pag-aalaga din talaga yan. Kapag inalagaan mo ang, pati yung mga dito sa mga nakapasok lang to guys, oh. Ayan, mga bulaklak nandoon sa unahan, hindi ko na maipakita sa inyo. Pakita ko na sa inyo guys pag na taniman na natin guys ng marami yung ating mga paso. Maraming salamat ulit sa inyo guys. Hanggang dito lang muna yung ating pagpapakita ng ating mga halaman.